Madaydayaw itiabo. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Kablao, manipod kaniti kakapsat di London, the Filipino Christian Fellowship, na imba nga nabita yung amin, na imbunal daw yun ita, kastamot, kaniti kakapsat tayo all over around the world. Dan tayo maning kakapsat, ugyan tayo iti aramid para tiyapo, tapno kasta tiyapo, at may ayo kada tayo. Amen? And before anything else, I'm going to read to you the Bible verse from Acts 3, verse 19. The word of the Lord says here, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. In this verse, the Apostle Peter is speaking to God's people after Jesus' death and resurrection. Okay? The verse conveyed the idea that true refreshment can come to acknowledge their sin, turn away from evil, and turn to Jesus. So let's sing the song, Times of Refreshings, as the Lord will refresh our hearts and He will give us the fresh anointing of His Holy Spirit. Here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no
Hello, naimbag na malam tayo aming kakabsat. Amen. So, sino pinabendisyonan dating na aldaw? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, dito manan tayo pa may sa ngayon tayo. Kani Diyos tayo nga si Bibiyang. Amen. So, let's sunod tayo. Iiba tayo, isama tayo. Ang tayo nagyapot ka sa tata. Amen. Amen. And I think this I'm trading my sorrows. Who's willing to trade everything for the joy of the Lord? Can I
Search our hearts, Father God. Give us a humble heart, the humility to lay it all down before you, Father God. We know and we believe in our heart that you are here in our midst. You are the God yesterday, today, and forever. We are serving a God that can mend every heart, that can mend every broken heart. We are serving a God that is still at work at present. And the Lord is here. Receive His Spirit this afternoon. Let us lay everything down unto the Lord this very afternoon, believing that He will do something. We may not see it with our physical eyes, with our eyes, but the Lord is working. Hallelujah. Moving in this place, I worship you. I worship you. You are
Lord is not left that I cannot hear. Diyos ka kahit sa pulang kamaksan, kapag ka nakakakita ng ibig. Our circumstances, our situation. You are sick, God can heal you. Yes, hallelujah, we worship you, Father God. Promise kingdom, light the darkness, my God, God is who you Yes, Lord Jesus. We believe that you are here to our midst. Oh, we worship you, God. We worship you. For you deserve all the highest praises and honor. We worship you, Lord Jesus. Thank you so much, oh God, for the death, Father God. Nagdating ang araw, we thank you that you are not ang mga bilang ako, Diyos. Every circumstances that we are experiencing, oh God. That you are a way maker, that you are a promise keeper. You can mend our heart. You can turn lives around. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Lord God. Glory to your name. Glory to your name, Lord Jesus. Thank you, We're best love offering for the Lord. Yan ang aming best na para sa Lord. Yes, Lord. Thank you so much for your presence, oh God. Thank you, Lord, Holy Spirit, for moving in this place. Yes, Lord. Thank you for you are the way maker, the miracle worker. And even if you don't see and feel, oh Lord God, you are working, oh Lord God. Indeed, you are good. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. At tutuloy ka ako na makikada ka na itinaaramid niyo, Lord God. Tutuloy ka, dawat kami ako, having the knowledge and wisdom, oh Lord God, kung may sa ka na kami, tapno niti kasta ako, at dadapay ako, na maawatan niya ako, nagitisasaon na may bensa sa ako, yung dahil kanda.
Agyaman kami, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa mo pinagpapakaigyaman ko. Amen. Are we all blessed? Nalipatak pa ikid din no kasano mangipan dito yan. Nabayag malay din. Amen, kakabsat. God is good. And all the time. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, even to all our viewers, my dear brethren, our sisters and brothers in Christ. The Lord loves you very, very much. Kaya tultuloy kayong makitune in kakabsat dahil live streaming tayo because I do believe nga damanen iti aramidan iti apo iti panagbiag tayo. Amen? Gaputa Ilocano tayo matamin, dahil Ilocano tayo amin ang kakabsat. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Katatanga malam kakabsat, I still remember the last message I shared. May panggap kakabsat iti panaginana. Ket talagamat nga naginana tayo amin kakabsat. Ket tatanga malam kakabsat bulan iti November. Ket kuman iti makisarita kada kayo iti kastoy atema na. Be faithful of what you have. May we all be seated, my dear brethren, and let us focus for the word of God today. Amen. Amen. Nagbatian na po ba tayong lahat? Tayo tayong lahat. Let us greet 5 people. Sabihin mo, I am blessed that you are here today. Come on. Galaw, kakabsat. Amen. I am blessed that you are here today. Amen. Amen. We are so blessed that you are here, my dear brethren. In Matthew chapter 25, verses 14 down to verse 30, medyo mahaba-haba at madaming konti ito, pero tayo ko na akong kakabsat, kanayin ko ibagbaga, anos-anos lang. Amen? Ininutan tayo, kakabsat. Kuna na dito, verse 14. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. Tisabali nga version kakabsat, who gave his talents to them. Inikkan na ida iti talento. Verse 15. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents in negosyo na kakabsat. Nalaing siguro nga negosyo dato inikkan dati 5. Verse 17, ket kunana, he who had received 2 gained 2 more also. Business-minded mo't dati inikkan dati 2 kakabsat, inikkan dati 2, nagbalin nga 4. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. So kaya't nangarod nga sa wen kakabsat, dati talent nga sa saritaan na ditoy, kwarta. Okay? Verse 19, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Verse 20, so he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Apo, daytoy tali mga talent nga intad mo kanyak, o kitam naganak ti 5. Di mo may kadwa kabsat, daytoy mat apo, daytoy intad mo kanyak kadwa malagip mo, naganak mo ti 2 nay, kunana. Agpadpada iti commendation deti master kadakwada kakabsat. Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Yung dati inikkan, dati may sa kakabsat, verse 24. Then he who had received the 1 talent came and said, Apo, amok nga natahur ka, kunana kakabsat. You are a hard man. Apitam oray, dagiti saan mo nga pagay, kunana. Grabe, dati nga master kakabsat. Ket oray, dagiti saan mo nga inmula, adda iti authority nga mang-apit, iso nga nagbutengak, kunana nga kajay kakabsat. Ket, dati inted mo nga kakaisuna nga talento, ingkut-kut ko, ijay daga, o kitam, isublik matlaeng kang ka. Medyo adalang basit ngisit na nga nagbalo ti balyo na. Kunana nga kajay kakabsat. Verse 26,
Verse 26, nakaungot daytoy apo na kakabsat. Hi, Penny! Welcome. Let's continue. Verse 26. Pakitranslate yung lata kanya ng kakabsat, ah. Okay. The Lord will interpret to her. Okay, verse 26. Nakaungat daytoy apo na kakabsat. But his Lord answered and said to him, Sika, nakilu ka lang arudan sa dot kapay. Amen ko naman, dagiti hanga sa dot kakabsat. Ammom gayam ti kinatireng ko, ammom gayam ti kinatangken ko, kunana apay nga road nga saan mo nga intrabaho. Nasaysaya at kumalangan nga napam mo in deposit, dahi ta kwarta nga inted ko, di bangko at least naganak iti 1 pound may isa nga bulan, kunana. Ngem ingkut-kut mo. Amen. Tigaya magikut-kut-kut when no, agilemlem mang ti kinabaknang kakabsat kitne. Baka kagura ti Diyos. Iyo sarmo, kunana, tapno, dati serbina. Okay, verse 28. So take the talent from him. Alain nyo, dati kwarta kanya na, and give it to him who has 10 talents. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance in the kingdom of God. In the kingdom of God, there is abundance kakabsat, prosperity is real. But from him who does not have, even what he has, will be taken away. Oh, amen, kakabsa. Amo tayo kakabsat nga detoy ket parable, pangarig nga makunkunay ti Ilocano. Come in, my dear brethren. All right. Amen. Amen. Okay, this is what we call parable. Okay. And when we say parable, it has a heavenly meaning. Okay? Meron lang tayo sigurong tatlong mga bagay-bagay na dapat malaman. 3 things that we need to know and to learn. First, dapat nating malaman yung word na not so familiar with us. That word talent, kakabsat. Talento. Hindi lang yung talento sa pagsasayaw, sa pagkanta, dito kahit kung asawan dito kakabsat. Kunin natin doon sa jemakun ko ng katumbas na pera na sahod ng isang regular employee sa isang buwan. Amen. Wait lang kakabsat. Are we all here? Okay. So, let me repeat. Itong talent na ito is not only about the talent of dancing, talent of singing, talent of playing musical instruments. Amen? Pero, ito ay katumbas na pera na sahod ng isang regular employee sa 3 buwan. So, how much is a salary for a regular employee for 1 month? Let's just say 20,000 pesos a month, okay? Let's just say 20,000. And 20,000 times 3 equals 60,000. Okay? Ito yung kakabsat. Agi-convert kayo tulatan. Okay? And parang hindi kayo masyadong interesado. Okay, 20,000 times 3 is equal to 60,000. Yan ang equivalent ng isang talent kakabsat. Okay? Tita, ag-interpret kayo. Jeli ko na. Gi-translate kayo. Okay? At kung binigyan ka ng 5, if they gave you 5 talents, 60,000 times 5 is equals to 300,000. Isn't it? Okay? So, 300,000 yung ipinagkatiwala niya sa isa. So, let's just say, para hindi tayo malito, bibigyan natin ng pangalan itong 3. Example, si Boboy, let's just call him Boboy, the one who had 5 talents. And let's call Boyet, the one who had 2 talents. And let's call the boy, the one who had 1. Okay? So 300,000 for Boboy, 60 times 2, 120,000 for Boyet, and 60,000 for Boy. DJ kakabsat iti pangyayarigan tayo. Okay? So, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his good to them. Verse 15, and to one he gave 5 talents. He gave Buboy 5 talents.
He gave Boyet 2 talents, and he gave boy 1 talent. So in this parable, the first thing that we need to know and we need to learn, kakabsat, is the meaning of talent. And in this parable, kakabsat, dapat din nating malaman na ang amo ang nagbibigay ng talento. Okay? Hindi yung mga servants ang nagde-demand. Ma'am, sir, dapat 5 sa akin. Dapat I should have 5 talents. Ma'am, sir, I should have 2 talents. You should only give him 1 talent. Dapat inem kanyak, boss. Walang ganon, kakabsat. It's not like that. It was the master who called his servants and gave talents to them according to their ability. Dapat dayta ti may kadwa nga amuan tayo, kakabsat, verse 15, dayta. Dapat din nating malaman, we ought to know, kakabsat, that the Lord is the one who is giving the talent. Amen? And you should also know that the Lord who gave you that talent is faithful. And He entrusted that to you. Dapat mong malaman yan na hindi lahat may kaupat, kakabsat. Dapat rin nating malaman na hindi lahat ng pinagkakatiwalaan ay mapagkakatiwalaan. Kaya sabihin mo ngayon sa katabi mo, parang ikaw ang topic ni Ate Juya. Haan amin nga inikkan day ti talento kat mapagtalkan, correct, kakabsat. Anong sagot ng katabi mo? Ouch ba ang sinabi? Baka it's atay ko na. It's atay. Parehas lang tayo. Baka yun ang sinagot sa'yo. Iso nga amin nga ba nagkakabsat nga naited, it is from the Lord. Amen? Your life, your health, your car, your wife, your husband, your money, it's all for the Lord. It's all from the Lord. Thank you. He entrusted it to us. Kayo yung mga bagay na meron ka, wag mong sarilinin at wag mong angkinin, kakabsat. Ito yung mga bagay-bagay na dapat ipinagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kukwa na amin deta, kakabsat. Do you want a confirmation? Imay tayo dito'y lubong, kakabsat. Nga lamo-lamo. Wala tayong daladala. Given yun. When you gave birth to your sons or daughters, when you give birth to that son or daughter, they are naked. Wala naman silang dala-dala. Walang damit, walang ngipin, no teeth. Ano ba? No clothes. What else? At pag namatay yan, when it's dead, when it's dead, wala din niyang madadala. Ano ba English nun? Awan ti may tugot na? When he or she died, yeah. We don't own anything from this world, kakabsat. And the last thing that we should understand and the last thing that we should know, kakabsat, that in the kingdom of God, abundance is real. Ti kinaabundansya, kakabsat, kat agpaypayso. Prosperity is real. May prosperidad sa kaharian ng Diyos because ang sabi sa verse kanina, He called His servants and He gave unto them talents. Kwarta, kakabsat. Ngunit, subalit datapwat, the equations of abundance here, una, the formula of abundance in this parable, kakabsat, the faithfulness of the giver, given na yon, kakabsat, kasi siya yung nagbigay. Meron bang hinihinging kapalit? Walang hinihinging kapalit. Pero pagkalipas lamang ng ilang panahon, hindi naman niya hinihingi kung ano yung binigay. Nagkaroon lang ng accounting. Amen? Amen? Okay, labas yung mga magagaling sa math, sa mga magagaling mag-convert. So the principle of abundance in this parable is the faithfulness of the giver, pero hindi dapat nagtatapos doon. The equation should be like this, must be the faithfulness of the giver plus the faithfulness of the receiver equals abundance and prosperity. Did you get what I mean? Okay. But in this parable, the faithfulness of the receiver is missing. Okay. Yung accounting ay saka lamang mangyayari yan pagbalik niya. Nakukuha nyo, kakabsat.
So meron siyang ibibigay para gamitin mong umunlad. Meron siyang ibibigay para gamitin nating magtagumpay sa buhay. Amen? So he who had 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. So tignan natin kakabsat, talagang prosperity and abundance is real in this parable. Ganon din sa pangalawa. Lord, ito po nanganak ng 2. Yung pangatlo kakabsat, ay boy, asan na nga rod yung binigay ko sa'yo? Ay apo, this is it, kunanamat ka rod kakabsat. Alam mo boss, kunana, dapat pasalot na kakabsat. I know you. Kunana, I know you, you are a hard man. Talaga nga natangken ka nga boss, kunana kakabsat, hindi pwedeng malugi ako, kaya hindi ko siya ginalaw. Itinago ko boss. Para pag dumating ka, ibabalik ko din sa'yo. Walang labis, walang kulang. Ano English na idea, walang labis, walang kulang? No less, no means? No less, no extra? Kunani master, you are out of the equation. Sabi ng boss, binigyan kita, pero naging tamad ka. Wala kang ginawa. You did not have any part of the money I have entrusted you. Tignan natin kakabsat. Ano nga ba ang dahilan? What are the reasons of boy, the one who received 1 talent? Kung bakit niya itinago yung talento? Why he hid his talent. Anyway, most of the messages you have heard or received regarding this text, yung 2 ang bida, right? They focus on the one who received 5 and the one who received 2 talents. Now, we will focus on the one who received 1 talent. Okay? Magpupukus tayo kay boy. Okay. Tignan natin kung ano ang makukuha nating aral sa buhay niya. Doon tayo sa nakatanggap ng 1. Okay lang ba, kakabsat? Let's make a scenario. Ang Diyos nagbigay ng talent, or the master gave the talents to these 3 people, Boboy, Boyet, and Boy. And the accounting took place for a very long time. So matagal na panahon ang ibinigay ng Diyos kakabsat, apan nakaproseso iti panagrangay. Naunday apanawen kakabsat, it's a long period of time before He came and do the accounting with them. And after that, he went on his journey. It says there, he went to a faraway land. So, pero itong boy na to, he thought, yung matagal na panahon is forever. Okay? Lagi nating tatandaan, we should always remember, my dear brethren, gaano man yan kadagal, nagriga kiditi ag English na yan, gaano man yan katagal, babalik yung may-ari. Okay? Magkakaroon ng accounting yan. The first reason, okay, is comparison. Why did boy did not prosper? Why did boy did not umunlad? Bakit si boy hindi umunlad? Bakit hindi siya nag-level up? First is this, because of the spirit of comparison. Magaling siya nga mag-compare. Nalaing nga agimon, palagi siyang naiinggit. In verse 14, let's read, For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. Meron ba silang pagkakaiba? Meron ba silang pagkakaiba? Wala. All of them were servants. Ang pagkakaiba lamang nila ay hindi sila pare-pareho ng tinanggap at dami ng ibinigay. Okay? Siguro, itong boy na ito, gawa tayo ng senaryo, pinaglilinya ni boss. O Boboy, dito ka. Boyet, dito ka. Boy, dito ka. Okay? So ito yung senaryo kakabsat ya. Noong inabutan ni Master si Boboy ng 300,000 at nakatingin si Boy, pwedeng sinasabi ni Boy, wow, tiba-tiba dito yung boss, 300,000. Nana. Okay, next. Sabi ni Master, pumunta sa gitna. Kunin mo itong 120,000 boyet. Mabalin nga ko na ni Boy Mantipanuno na, parang paliit ng paliit ito. Naglalaro na sa isip niya kakabsat. Siguro sinasabi ni Boy sa isip niya,
Wag na wag lang gagawin ni boss na palit ng palit, ha? Ano kaya ang basis ni boy sa ano kaya ang basis ni boss sa pagbibigay niya ng pera? Delikado according to face value sa mo. Deto yung kaya nilagay niya ako sa huli kung na kakajay kakabsat. Totoo nga kakabsat, nung pumunta sa harap ni boy, boy, kunin mo itong 60,000. Ay, kunan ni boy kakabsat. Ay. Nang rugain kakabsat. Marami na siyang isiniksik sa isip niya. Anang atat pagdudumaan me? Bakit 300,000 kay Boboy, 60,000 lang sa akin? Pare-parehas lang naman kami na employee. At nagtatrabaho naman kaming lahat. Itong si Boboy, bakit siya binigyan ng 300,000 laging nalilate to? Samantalang ako, always on time. Bakit 60,000 lang? Why I only receive 60,000 wherein I am not late? Oh, English day, so. I have never experienced to be late at work. But why this Boboy received 300,000? He's always late, kakabsat. Parang mali ata yung evaluation ni boss. Kunana, kakabsat, nag-start na siyang mag-compare. Hindi kami pare-pareho ng tinanggap. Mga kapatid, sa buhay natin, as a Christian, there were times that we came into a point that we compare our lives or ourselves with our fellow Christians, right? Bakit, Lord? Siyak pa'y nga Kristiyano? Apay nga siyak ti rumangrang ay, samantalang itong kapitbahay ko, apay napimpintas ti biyag na. Deta na may kotse pa siya, ako wala. Mas magaling pa tayong magreklamo na nagsasabing Kristiyano tayo kesa sa mga hindi Kristiyano, kakabsat. Yung hindi Kristiyano, hindi nagre-reklamo. Hindi pa yan nakakapanginig ng Word of God every Sunday, ha? Pero ikaw na linggo-linggo na nakikinig ng Word of God, isama mo pa ang Bible study at prayer meeting, ikaw pa ang nagre-reklamo. You always compare, mga kapatid. And you know, this is the reality. Once you start comparing yourselves to others, it may kill your productivity of your life. Wala, kakabsat. Bakit kaya siya ang prinomote nila? Mas magaling naman ako sa kanya. Ay, nakasadsadot pa. Bay amon, jak to ilalaingan. Isadsadot kunton, baring siya to mati-promote da. Awanen, kakabsat, nawawalan ka na ng produktibidad sa buhay dahil yung espiritu ng comparison na meron ikaw. Tandaan mo, kapatid, this parable is about work, about sa trabaho, kakabsat. Yung boss na nagbigay ng kwarta, adda ka di iso na i-istorya, kakabsat. Wala, kasi umalis siya, di ba? Pero yung dalawa, nagtrabaho sila. Lahat sila binigyan. Yung dalawa nagtrabaho, yung isa hindi nagtrabaho. Kaya nga, mga kapatid, ang totoong katapatan ay hindi yan nakabase sa kung sino ang nakakakita o tumitingin sa'yo. Hello? Ang katapatan ay kung ano ang pagmamahal na meron ikaw sa ginagawa mo. Uray man payawan makakitkita, uray man payawan mangbambantay ken ka, ngem gapot ay ayatam jeje trabahom kakabsat, kailangan pa ring maging tapat. Amen. Iso nga sometimes kakabsat, kunana ditoy, if you start comparing, you start to become unproductive. Nalaing kalakid dilaunay nga agreklamo, nalaing kalakid di unay nga agi-compare. Kahit pa sa mga anak nyo minsan, alam nyo to, awan pa gamin anak ko so di ko pa alam. Ngam napadasak tinagbalik, anak na kakabsat. Apay nga rod ni ading nakasadsado, kanayon lang nga siyak ti agin inaw. Di yung malang pagugasin ni ading, kanayon nga siyak inauna. Alam nyo mga kapatid, huwag kayong maiinggit sa mga kapitbahay ninyong gumaganda at umaangat sa buhay. Huwag kang mag-compare, kakabsat. Ang problema minsan, ikaw nga ang Kristiyano, ikaw naman ang magaling mag-compare. Nakalalayng kalakid di nga umapal. Dahito iti kanapod nuna, kakabsat. Ang nagbigay, ang mas may nakakaalam kung ano ang bagay na ibibigay sa'yo. Because He give according to your ability. Do not aim to receive more because otherwise you will not be able to manage the 300,000. Ikaw din, bahala ka, baka malugi ka, ikaw din ang mamumroblema. Baka ang kaya mo lang i-manage is 60,000 lang.
At yun ang sinasabi dito, kakabsat, na kung 60,000 lang ang ibinigay sa'yo, alam ng Diyos na nagbigay sa'yo. Dahil baka hanggang dyan lang ang kaya mo. Gaputa dayta iti pagpatenggaan laing iti kaabaelam, kakabsat, and you need to be faithful on that. Amen. Dayta iti pagmatalakam, uray may maysa ti talento nga inted ti Apo. You need to be faithful on that. If you question the things God entrusted you, you are underestimating His wisdom, kakabsat. Sino nga rod iti nasirsirib? Ti Diyos wano sika. Of course, ti Diyos. Kaya wag ka nang maghanap ng bagay na hindi pa ipinagkakatiwala ng Diyos sa'yo. Ngayon o maging bukas, kakabsat. Matuto muna tayong magpasalamat at maging tapat kung ano ang meron tayo ngayon. Amen. May pahayar-hayar kuling ka pa dyan. Kung pinagpapala ngayon yung kapitbahay mo, sigurado, kung naging tapat ka lamang, susunod ka na. Kasi kapitbahay mo na yan. Siyempre, sino't sumaruno yan takarubam? Sika. Pero kung reklamador ka at lagi kang nagko-compare, labsan na ka ni Apo Diyos. Made, hampay nakasagana ti puso na dahito, nalang nagreklamo. Ijay mampela yan ni Buboy. Kung napamanta 600,000 ni Buboy yan, kakabsa. Ikaw, wala. At dahil hindi ka naman naging faithful at puro ka naman reklamo. Dapat agad level up matipamatim Do not compare. Amen? Huwag kang naiinggit sa mga pinagpapala. Gawin mo silang inspirasyon para ikaw din ang pagpalain sa susunod. Amen? Tignan nyo to, kakabsat. Harvesting has its own season. That's 4 stages. Baka nalaling kayo ngim kanyak, taga-igidnak bye-bye. So, ang kunay amo dito, kakabsat ngam amoyo dito. Okay. Harvesting has its own season. Una is planting. Magtatanim ka. Pangalawa, weeding. Magtatanggal ka ng mga ruot. Tagalog na niya. Magtatanggal ka ng mga damo. Weeding, you remove the weeds. Third is pruning. Agsalingsing ka. And number 4, reaping. Aggapas kanton, kakabsan. Kung nasa season ka ng planting at weeding, aganos ka. Tsaga-tsaga muna. Talagang ganyan ang pagtatanim. Hello, kakabsat. Pero pag dumating na yung season na ng reaping, daytan tumet kabsat, baka hindi mo na makontain yung pagpapala. At huwag kang maghahanap ng bunga kung nasa season ka pa lang ng planting. Aganos ka pa lang gaik magtiis ka munang mag-antay. Alam ng Diyos kung saang season kanya dadalhin. Amen. Naintindihan? Alam ng Diyos kung saan season ka rin niya dinadala bawat araw. At alam din niya, kakabsat, kung ano ang ipinagkakatiwala niya sa bawat isa sa atin. Kung hindi tayo pinagkatiwalaan ng 5 talents, alam niya yon, kasi baka hindi natin kayang i-manage. Kung 2 lang ang binigay sa'yo ng Diyos, magtiyaga ka, maging tapat ka, at kung iisa, magpasalamat ka. You need to be thankful for that 1 talent. Dayta iti pakaibatugan iti kabailam nga aramaten kabsat. According to your ability. Isu nga, do not aim to have 5. Do not aim to have 2. Baka malay mo, if you aim more, nadagdag sento ti impact na numatnag ka. Baka numablo ka, di kanto makabangunan. Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Isang malakas na palakpak para sa Lord, kakasya. Kung ano ang meron ka ngayon, kapatid, just be faithful. And just be thankful. Dahil takit makaanay, aging gana nga idanon na ka ti Diyos ti sumaruno nga level iti season. Amen? Do not worry hangka madanagan. Because God is with you. Kasama mo naman ang Diyos. Siya ang nakakaalam, kakabsat. Isu nga kung ano ang talent na meron ka ngayon, gamitin mo yan. Sa iyong ministry, sa trabaho ng Diyos. If you have the talent of evangelism, gamitin mo yan. If you have the talent of ushering, gamitin mo yan. If you have the talent of singing, gamitin mo yan for the Lord. Yung talent sa pagsasayaw, gamitin mo, kailangan lahat yan sa ministry. At huwag mong i-underestimate yung katabi mo. Amen? Stop comparing. Can you tell it to your neighbor? Stop comparing.
Kasta ako makini sister, naglaing nga agsala. Ado siguro ti ministry, no kasta ti kaleng ko agsala. Ba't mo hahanapin yung wala sa'yo? Gamitin mo kung anong meron ka. Sabi ni Moses kay Lord, Lord, ano ang gagawin namin? Wala namang San Juanico Bridge dito. Paano kami makakatawid sa dagat? Mamamatay na kami Sabi ni Lord kay Moses, ba't ka pa maghahanap ng wala? Kung ano ang meron ka, yun ang gamitin mo. Sa rukod apo, di yan, gamitin mo yan. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen? So, stop comparing. Amen? Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, stop comparing, kabsa. Alright. Pangalawa, fear. Do you know the reason why boy did not prosper? It is because of the spirit of fear. Verses 24 to 25, it says, Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid. Mabuta nga apo, tadilakit no makabasulakken ka. Meron siyang pangamba, meron siyang takot. He has that spirit of fear. Natatakot siya, mga kapatid. Ito ang mahirap, kakabsat. If you see yourself, no ti panagkitam iti bagim, you are a Christian, and you see yourself so small, belittling yourself, okay, thank you. Wala kang patutunguhan. You are afraid or you are scared to use the talent God has entrusted to you. Dahil hindi ka kasing galing ng ka-churchmate mo, baka ma-disappoint da lang no sa rekti talent ko. Kasi mas magaling si sister kaysa sa akin. Kasi di lang ko magamit tintad ni apo nga sakap. Kapag lalo kang nag-aalala kakabsat, sa kokonti na meron ka ngayon, lalo na iti kwarta, lalo kang maghihirap kasi takot kang gamitin kung ano ang meron ka. Ang sabi dito, huwag kang matakot gamitin ang meron ka, lalo na kung nagiging pagpapala sa Diyos at nakakatulong sa kapwa. Hamoy pa idam. Basit lang nga agpay sudayta, aramatem kat di. Aglalo no pa kay daydayawan iti Diyos kakabsat kay nagserbimat a makatulong kadagiti sabsabali. Always remember, ang basehan ng pagpapala, ang basehan ng reward na ibibigay ng Diyos ay hindi sa dami ng accomplishments. Ang basehan o batayan ay kung gaano ka katapat sa ipinapagawa ng Diyos sa'yo. Hantayumat amin, agbalin nga presidente ka. Iilan lang yung pinili ng Diyos na maging presidente. Those who have the ability only. Iso nga ang kanayon ko malaglagip kakabsat. The leader may not be the smartest among the group, but the leader must be the bravest. Oh, are you the smartest? Yes, but the question is, are you the bravest? Si kakaditi katuturadanda? Saan? So you are not supposed to lead. Hello? Ada kay Jay dapat agpanpanunot, advisor ni leader. Kaya nga sabi ni Duterte, hindi ako ang valedictorian, hindi ako ang pinakamagaling. Sila ang mga magagaling, mga scholar sila. 75 lang ang grade ko, pero ako ang boss nila. O di ba? He may not be the smartest, but he is the bravest. Correct, kakabsat? Hangkoy tantanok ni Duterte, example lang ngayon. Kaya nga, wag mong ipilit ang sarili mo kung hindi ka nararapat doon. Kung ano ang meron ka, yun ang gamitin mo. Anyway, can you tell to the person next to you, God reward a good steward. Tirewardan ni Apo Diyos dito'y kakabsat is stewardship. Hindi sa dami ng accomplishments mo, kapatid. Dayta iti panirigan ti Diyos no kasano isuna nga mang bendisyon. Stewardship, kakabsat. Ito yung sakit nating mga Pilipino. Ang sabi nila, kuripot daw ang mga Ilocano. Sino yung hindi Ilocano dito? Except sa mga... Ayun na yan. Okay. Sabi nila, kuripot daw ang mga Ilocano. Pero ang totoo, magaling lang tayo magtipid. Diba, kakabsat? Pero ito yung sakit natin kung minsan. Nasubrahan natin. Nasubraan tayong tinagipimpan, kakabsat. Kasi kahit hindi kailangang itago, itinatago natin. Ibinaon mo pa, katulad nung isa kanina. Tatta.
Laki tayo niyo, kakabsat, tatan na bangles. Nabangles na ta, saan mo mga dasar, idya damangan. Iduli mo dahita, naimas dahita. Data pansit ti, dasar mo. Kung natin kagkadwayo, ma'am, eto yun spaghetti. Sayang no, madima, idasar ko na di kagkadwa. Shh, mangagda. Sayang, dagita meatballs na. Inkay rep. Kat nabangles kakabsat. Malagip mo, I want that spaghetti, kaman irwar Maria. Alam ma'am, hindi pela na pinsan na lawas di dyan, nabangles na. Inkay padawat, ay nakadiyaya. Nasobra mo na itikinaimpan mo, kakabsat. Ang sabi kanina is gamitin mo. Huwag kang matakot mag-share. Huwag kang matakot magbigay. Itad ko yung bank account ko? Huwag kang matakot magbigay. Hindi sa'yo nanggaling dyan. Ang Diyos ang nagbi-bless. Amen? Sakit din natin ito minsan. Blines ka ni Lord ng ref dahil nag-pray ka at saka binigyan ka ni Lord. Daita, masayangan ka mga nangusar, inulasam, na perdi, di unag na, di makinana, ginat-gatab, ti kabalay, di waywaya ka, dawarwaring na, di unag, awana na, sobrang mo na itinagidulan, pauna yung kabsat, saan nga nausap, saan ana aramat, akas iti pakaaramatan na kuma. Blines ka ni Lord para gamitin mo, hindi mo naman ginagamit. Maudi ka kabsat. And to one, he gave 5 talents. To another, 2. And to another, 1. According to its own ability. Oh. No inikan na ka ni Apo Diyos iti talugading, if God entrusted you a talent, use it. Do not be afraid. Tignan mo to kakabsat. Huwag kang matakot na palaguin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa'yo. If God entrusted you a little ministry, then be faithful to it. I just want to give you a good illustration, kakabsat. Who among you knows Elisha in the Bible? Si Elisha, wala siyang connection sa priestly ministry. Elisha doesn't have a background or connection as a priesthood ministry. He doesn't even have a connection with regards to prophecy. He was just a farmer. He is just a farmer, but God called him to be the next Elijah. At kung gaano kalaki yung anointing na ipinagkatiwala ng Diyos kay Elijah, dinoble ng Diyos ang ibinigay niya kay Elisha. You know what? Naging tapat lang siyang farmer. He just became a faithful farmer. Actually, yung lupang tinataniman ni Elisha ay hindi niya pagmamay-ari pa. But he did his part. He became faithful. Inaramid na, DJ role na kakabsat. At yun yung nakita ng Diyos sa kanya. Kaya ginawa siya ni Lord na successor ni Elijah. And Elijah was the major prophet at that time. Tignan nyo kakabsat, from farming, God promoted Elisha to be the prophet. Why? Because he was faithful on what he did. Amin nga tattao nagtataray kakabsat na pandakinita no anat mapaspasamak. Only Elisha stayed in the field doing his job. Nag-aararo siya kakabsat. Siya lang ang naiwan doon. At alam niyo mga kapatid, kung makikita ng Diyos yung napakaliit na talento na ibinigay at ipinagkatiwala niya sa iyo at naging tapat ka naman para ma-inspire yung iba, sigurado gagawin kanyang parang si Elisha. God will put you or promote you into a higher level, wherein those talents that He gave to some who do not deserve, ibibigay pa at idadagdag pa yan sa'yo. Si Elisha lang ang naiwan sa field, kakabsat, dahil ang mga kasamahan niya, sila ay nagtakbuhan. Iniwan nila si Eliseo because they were aiming for more. Again, because they were aiming for more. But God is not looking for a heart who is not contented with little things. At ang hinahanap ng Diyos, kakabsat, yung tao na may puso na nakukontento kahit na maliit lamang na bagay ang ibinigay ng Diyos, ay ipinagpapasalamat pa niya sa Panginoon. Palakpakan tayo manitiapo, kakabsat. Kaya relax lang, kakabsat. Relax lang. Manutay lang tata. 200.
Dubliento ti Apo dati bilang tayo kakabsat. Kaya minsan kakabsat, ito yung masakit. You are praying for one thing, but God is not answering. Pero yung katabi mo, na hindi naman humihingi, yun ang pinagpapala ng Diyos. He is not aiming for more, but He is just doing His best for the glory of God. Kasi ka, you are not contented of what you have. That's why you are not receiving anything from God. Kaya nga mga kapatid, relax lang. Kung ano ang meron ka ngayon, gamitin mo. Kasama mo ang Diyos. Alam niya kung ano ang pangangailangan mo. Amen? Amen. And the last, do not be afraid to do your small ministry now. Just be faithful. God is with you. He will entrust you with greater things. Ito yung sinasabi ko, kakabsat. Let's go back to the story. Lumayo man yung boss nila. The boss went far away land. Lumayo man ang boss nila. Yung dalawa nagtrabaho lang. Pero yung isa, hindi nagtrabaho, nagpabanjing-banjing. Hay, wala naman si boss. Tulog muna ako dito. Sabi, far away, distance. Sabi sa verse, kakabsat. Alam niyo mga kapatid, in the kingdom of God, dalawa lang yung hindi pinagpapala at ayaw ng Diyos. Dito sa parable na ito, yung lazy at saka yung unfaithful. Walang minention dito sa parable na ang pinagpala ay yung marami ang nagawa. Dalawa lang ang minention, kakabsat. Una is yung good. Ibig sabihin, yung good, kakabsat, ginawa niya kung ano ang ipinagkatiwala sa kanya. And the second one is the faithful. Tapat, hindi reklamador, at hindi mainggitin. Dua lang, kakabsat, and that's the basis. Kaya sabi dito mga kapatid, God is not looking how many things you have accomplished, but it is how you become faithful to your mission. Agree? I know all of us cannot become pastors. I know all of us cannot become song leaders. I know all of us cannot be a bass player. Bassist. Bass player, kakabsa. Even in the dance ministry. But I know for sure all of us has a mission. Meron tayong kanya-kanyang mission na ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa. Amen? Huwag mo siyang kainggitan. Gawin mo kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa'yo. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Amen. Naintindihan, kakabsat? Naintindihan? Let me just share to you. I'm done. And alam niyo po, ang lagi kong prayer ngayon is, may the Lord continue to bless us. May the Lord continue to entrust us. Now, Lord, we are not longing for more unless you give us a heart that is contented to what we have now. Otherwise, baka no tarigagayan mi, iti adu, wenno dakdakkel, nga banbanag kakabsan, kat saan kanto lang nga nakasagana. And tikararag ko kabsat, may the Lord help us and teach us how to become contented. May the Lord help us and teach us how to be thankful of what we have. And may the Lord help and teach us how to value the talents He has entrusted us. May the Lord help and teach us how to be a faithful servant. Amen, kakabsat. Tauray no saan tayo nga marikna, iti appreciation dagiti sabsabali nga tattao. As long as we know we are working for God and with God. Siya ang Diyos na tapat, ang rewarder natin, kakabsat, ang rewarder natin. Tulungan na tayo kuman ni Apo tapnon iti kasta. Saan tayo nga agbutbuteng nga mga ramid kadagiti babasit abanbanag kakabsat, nga kayat na nga ipaaramid kada tayo. Agsipod tainton makita iti Apo ti puso tayo as ipupudno akas kan ni Eliseo kakabsat. Dahito iti klase ti puso asap sapulen na kakabsat. Deto'y saan nga mang panaw no anya ti inbagana nga aramidan tayo. Deto'y agbalin nga matalek, uray inton sumangbay kat palikaw-kawan na tayo dagiti agkakapintas nga oportunidad. Saan tayon to kadi kakabsat abaybayan, tinangayaban na kada tayo. Amen. Saan tayo nga isuksukat iti panagserbi? Saan tayo nga isuksukat kakabsat dagiti inted ti Apo a mission ti biag tumunggal maysa. Amen. Amen, kakabsat. May we all stand. And may we sing this song, my dear brethren. Amirisan tayo man iti mensahe na dahito nga kanta kakabsat.
a servant's heart. Thank you, Lord. Setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart filled with truth. Leading to the last time, my Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross to follow you. I follow you. Ang aming kasakuan, patuloy kami, Apo, as ipapakumbaba o Diyos. Tulungan na kami, Apo Diyos, kamang bigbig nga gibiyag na inted mo kada kami. Dumteng to Apo, iti tiyempo nga umay ka magikwenta kada kami. Nga umay mo damagin, nga inaramid mimetlang dagiti ipapaaramid mo kada kami. Ket may santo kumaapo iti mangegami nga ibagam Apo kada kami. May santo kadi Apo ti agtao iti iwat mo Apo. Dahito imbagam o Diyos, kada iti adipet nga imawat iti lima. Ken dahito adipet nga imawat iti dua. Dahito ito kadi Apo iti mangegami o Diyos, nga ibagam kada kami nga ito nagsuplika. Well done, good and faithful servant. Naimbag nga adipen, mapagtalkan nga adipen, sumrek ka iti pagarian iti apong, ket na namin iti ragsak ken rag-o ken bunga dagiti aramid mo.
agree ka Apo, agbalin kami Apo, matalay ka nagitintend mo ka na kami, basik man welo dakkel Apo, basta agbalin kami Apo, matalay ka. Iliklik na kami Apo, itikin sa to. Iliklik na kami Apo, espiritu, iti complacency o Lord God, nga panatag kami Apo, no anya iti kadakadda ka na kami. Ngayon kaya Diyos tulungan na kami Apo, nga ti puso mi siyayaman Apo, akan kanayon, kadagitintad mo Apo kada kami, kat aramaten ni Apo para iti pakaidayawang lain mo Diyos. Lord, saan mi kayat Apo nga manggigan Apo, dahil imbaga mo Diyos ka, dahil mawat iti may sa nga talento. Haan mi kayat Apo nga ibagang ka na kami, you wicked and lazy servant, umadayo ka iti presensya, haan ka nga asapulan iti pagariya. Lord, Apo, haan mi kayat nga manggigday tao Diyos, tulungan na kami Apo nga mangliklik Apo, kadayta nga may ibagang ka na kami, kaya tulungan na kami Apo nga i-improve pay Apo, iti panagpiyag ni Lord God. Dagiti talento Apo nga ipaay mo kada kami o Diyos, dumteng to ti tiyang po Apo nga may ka makikwenta, kat Lord Apo maragsakan kanto ka di kumaapo, iti may ipaay mi ken ka amami nga kasantuan. Agyaman kami unay ken ka o Diyos, kat agtultuloy na rod Apo nga bendisyon namin iti tumunggal may sa kada kami Apo. Lord, we thank you for your message, O Lord God, that we have heard today Apo, nga napalagipan kami O Lord God to be faithful of what we have, and to be faithful and thankful of what you have entrusted and given unto us, amaming nasantuan. May tanok, may dayaw ka, amaming nasantuan. May dayaw ka, may dayaw ka. Agyaman kami ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, people of God, give him thanks. Hallelujah. Let's sing one more time, my Jesus, my Lord. Kaya magti ni Pastor dito yung mga tayo na tayo yung benediction na kapsa. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. Shall we declare, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. And you shall dwell in the house forever and ever. Amen. Amen. Ibang ulit tayo aming you Sunday. Thank you for watching. We love you all.